So, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa mga tayong pila sa presensya po ng bawat isa sa atin. At simula Lunes, maraming nagsasabi, matira matibay na. Pero papapatuloy lang yung ingat natin mga kapatid. Wala akong problema. Ano? Maging malinis lang tayo sa katawan. Maging maarte lang tayo sa katawan. Dahil po yun, kalinisan lang ang kailangan natin. Kalinisan. Okay, yesterday, ang pinag-usapan natin is the positional sanctification. The positional sanctification. Na nakita natin, positional sanctification, it is an act of God. Meron 3 distinct sanctification sa ating mga mananampalataya. The positional sanctification, the practical sanctification, and the permanent sanctification. O sa ibang salita po, pwede pa natin sabihin na perpetual sanctification. Na kung saan it is an act of God also. Positional and perpetual or permanent sanctification, it is an act of God. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagsasanctify. Nakita natin yung first mention ng sanctification in the Old Testament, and the last mention of the sanctification is in the New Testament by Jude. Nakita natin na ang Panginoon din ang nagsalita noon, ang Panginoon din ang gumawa ng action doon, and at the same time, ang Diyos din ang gumawa dito sa pagkakataon nito. Kaya po, ang sanctification, ang positional sanctification natin, ang Diyos ang gumawa. Now, tayo po dumako doon sa tinatawag na practical sanctification. Sabi ko nga mga kapatid, ang practical sanctification, lagi dapat itong kasunod ng positional sanctification. Balikan natin, ano po ibig sabihin rin ng sanctification? Binabanal. Hinihiwalay tayo ng Panginoon. Natatangi. Hindi ibig sabihin, hinihiwalay physically. Natatangi. Natatangi tayo. So, buksan po natin muli sa Jude verse 1. Jude verse 1 tayo. May pumayo lahat mga kapatid. Isang verse lamang pumuli. Ito pumuli ang ating sasabihin. Bilang natin maging verse sa umagang ito. Mahapon verse na rin natin ito. Kaya sa matalakay natin mga kapatid, ito po tinatawag na practical sanctification. Suportado po ng natural na salita ng Diyos at ayon po sa salita ng Diyos. Jude verse 1. Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and hope. Let's pray. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa salita sa presensya po ng bawat isa. Ito po, Panginoon, ito po mga sa aming pag-aaral ng salita. Gusto po, Panginoon, dahil sa Espiritu ang bawat isa, at patawag Diyos sa aming mga pagkakasala na nagkapalan sa ito. Dati ang dalangin. Dari na po tayo makaupo. Practical sanctification ng kapatid. So dito po sa verse natin, nakita natin dito po sa pag-aaral din natin kahapon yung positional sanctification and preservation. Positional sanctification and preservation, it is an act of God. Hindi po tayo positionally na sanctified ng Panginoon dahil sa ating kabutihan. Hindi rin tayo na-preserve ng Panginoon ngayon dahil sa ating kabutihan. Tandaan nyo, lahat po yan ay act ng Panginoon. Kung hindi po sa biyaya ng Panginoon, wala po tayo sa ating posisyon ngayon. Yang meron tayo ngayon, wala tayo niyan ngayon. Kung hindi po yan, dahil sa kalooban at pagbibiyaya ng Panginoon sa atin. Isang bagay na pinagpapasalamatan natin sa Panginoon. Kasi ngayon, sa dami natin dito, buhay pa tayo. Sa dami ng namamatay ngayon kapatid, hindi ibig sabihin, hindi ko sinasabing ayaw pa natin mamatay dito. Sa dami ng mga namamatay ngayon, sa dami ng masabi natin na nakakasakit ngayon, isa ka sa kinahabagay ng Panginoon. Hindi ko ibig sabihin na yung mga namatay ay hindi na biniyaya ng Panginoon. Hindi mga kapatid, kung nabuhay pa lang tayo ng ilang taon, biyaya ng Panginoon sa atin. Ngayon, yung namatay tayo, yun ay para sa atin. Yun ang judgment sa atin. Namatay tayo. Lahat naman tayo mamamatay. Kasi ito yung natatanging kabayaran sa kasalanan, kamatayan. Pero habang nag-preserve tayo ngayon mga kapatid, kinahabagan tayo ng Panginoon. Ini-extend ng Panginoon. Inuod ng Panginoon.
Kasi sabi nga, mayroon pang hindi pa tapos ang Panginoon. Sabi nga din sa matandang pastor, kapag hindi ka pa tapos, hindi ka pa tapos. Tama po? So, diyan po natin nakikita, diyan po sa verse na yan, yung positional sanctification and preservation. Now, salvation and security are works of God and God alone. Amen? Do you believe that? Yung kaligtasan natin, hindi po natin ito ginawa, hindi natin ito pinagtrabahuan. It is the work of God and God alone. Amen? Wala tayong portion dyan. Wala tayong contribution dyan sa kaligtasan na yan at ng security na yan. Ano? Hindi natin kailangan i-maintain yung kaligtasan natin. Ano? Hindi natin kailangan i-maintain yung ating position ngayon. Kasi ang Diyos ang nag-maintain yan. Ano dapat natin i-maintain? Maintain to do the good works because we are saved. Amen? Ligtas tayo eh. So maintain natin mga kapatid yung pananampalataya sa Panginoon. Ano? Kasi ang pananampalataya walang gawa, sabi ni James, ay parang katawang walang espiritu. Tayo. Ano? Sabi natin tayo sa Panginoon, subalit hindi nakikita sa ating mga ginagawa o sa mga bunga ng ating mga ginagawa, ano natin nasabi na tayo po yung mga mananampalataya? Ano? Kaya tayo po nagpapasalamat sapagkat ang salvation natin and security are the works of God and God alone. Ano? Minsan tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nagkakaroon ng pagkukulang sa Panginoon, pero we are saved and eternally sealed by God. Amen? Hindi na nawawala yung kaligtasan na yan. Ang kaligtasan hindi na nawawala. No? Kasi ang positional sanctification ay nakapag-establish na ng relationship natin sa Panginoon. At ang ating Panginoon, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon natin hindi bigay-bawi. Hindi urong sulong. Kapag binigay niya, hindi niya nababawi. Hindi na bigay. Pero ang tanong, kung pagka binawi niya ba, pwede ba niyang gawin yan? Maayon sa kanyang kalooban, pwede. Naniniwala tayo, God give it, God can take it away. Alam Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang maaari ko ba. Sabi nga rin nito, hubad akong babalik. Hubad akong dumating dito, hubad din akong babalik. Diba? Kaya naman tayo eh. Walang-wala tayo kung dumating tayo dito. Lahat na meron tayo ngayon ay dahil sa Panginoon. Kaya wala rin. Kung babalik tayo sa Panginoon, wala rin tayo. Kaya positional sanctification establishes relationship. Ito'y eternal. Nakita natin mga kapatid. Ang eternal, pag eternal, walang simula, walang hanggan. Sapagat this is the personality and this is the personal of God. While the everlasting may simula, pero walang hanggan. Tama po? Tatandaan natin kahapon yan, ano? Kahapon lang po yun ng umaga. Ano? Na someday, mga kapatid, kagaya ng araw ngayon, pwedeng ngayong araw na ito, pwedeng sa mga susunod na araw na ito, the Lord will come for His church. Kanina, yan ang aral natin. One day, ano? Sa ating aral kahapon ng hapon, naka-join ba kayo? Itinugtog na pinakawit ko sa Edgar, one day. A doctrinal song, mga kapatid, na one day, isang araw, ay so nakakita. Hindi mo, someday, one day, hindi man ngayon, hindi man kahapon, hindi man bukas, pero darating ang isang araw, babalik ang ating Panginoon to take up His church. Ito po ang tinatawag na ngayong perpetual sanctification o permanent sanctification. Kasi nasa Panginoon na tayo habang buhay. Wala na makakabawal sa atin. Yan na po yung rapture sa atin. At sa bagay na mga kapatid, sa kanyang pagdating uli for His church, tayo'y mabubuhay ngayon para sa Panginoong Kristo. Wala nang humpay na pagpapupuri sa Panginoon, wala nang gutom, wala nang pagod, wala nang lungkot, puri, kapuri-puro, kapurihan sa Panginoon. Pag tayo nagpupuri sa Panginoon, hindi mo na mararamdaman yung pagod mo pisikal sa habang nagbibigay ka ng worship sa Panginoon. Kagaya dito ngayon, habang nandito tayo sa loob nito, pagkapagod ka kagabi,
Pagdating mo ngayon, mga kapatid, mararamdaman mo yung pagod ng katawan mo sa pakikinig. Mararamdaman mo yung trabaho mo kasi minsan hindi mo maiwasan, mapipigit ka dyan. Pero pagdating natin sa langit, mga kapatid, wala nang gano'n. Tayo po magpasalamat sa Kanya. Now, makikita natin dito, as a position in perpetual sanctification or acts of God, practical sanctification is something that the believer does. Yung dalawang bagay na yun, positional and perpetual sanctification, hindi sa natural. Pero huwag natin kalimutan yung practical sanctification. Na dapat tayo mga mananampalataya, ginagawa natin. Now, ano po ba yung establish ang practical sanctification? Practical sanctification establishes fellowship. Fellowship. Which is temporal. Pansamantala lang. Temporal lang yan. Kaya kapag may pagkakataon tayo mag-fellowship sa Panginoon, is pansamantala lang yung fellowship na yan, pagsikapin natin yung fellowship. Amen? Kasi ito yung dapat na ginagawa natin. At hindi lang yan mga kapatid natin ginagawa, ine-expect ng Panginoon natin sa atin yan. Amen? 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 Ay, may kausap ako. Kala ko naka-live stream ng lahat kayo. Okay. Yan po, no? Now, practical sanctification, the katotohanan, is a very little preached on subject sa panahon natin ngayon. Hindi na masyado, kundi sabi natin, hindi lahat, may nagtuturo man, pero hindi lahat ay babahagi, mga kapatid, ang patungkol po sa practical sanctification. Tapos sasabihin na, okay, save ka na, okay na. Ganun ba? Hindi po natatapos, mga kapatid, nung ikaw ay naligtas na. Meron po tayo mga obligasyon na dapat natin gawin sa harapan ng ating Panginoon. At yun na po yung application noon ng pagkakasanctify sa atin ng Panginoon. If we are positionally sanctified by God, dapat makita ito sa ating practical action, sa output natin, na natatangi tayo. Natatangi ng mga mananampalataya. Natatangi ng mga tao na nandito sa mundo sapagkat tayo po positionally sinantify na ng Panginoon na kahit nandito tayo sa mundong ito, ang Diyos, ginawa tayong katangi-tangi sa lahat. Tinawag tayong mga ilaw ng sanlibutan at asin ng sanlibutan. Ilaw sa nagdidilim na sanlibutan at asin sa walang lasang sanlibutan. Para mag-preserve, magkaroon ng preservation at kaliwanag. Kaya sabi, huwag mong takpan yung liwanag mo. Natatangi ka. Now, ayun po isang action ng pagkawalan ng practical sanctification. Yung tinatakpan natin, yung liwanag natin, na hindi natin hinahayaan na makita ng marami na tayo po'y nagliliwanag sapagkat tayo po'y anak ng Diyos. Makita na kakaiba tayo. Wala po tayong ilaw dito sa ulo. Sabi nila, ilaw dito, may gano'n, may halo, tapos nakaganon lagi, hindi yung gano'n. Parang first communion lang. Kaya masabi ko, mga kapatid, ito po ay napakadalang ng may turo ngayon. Kasi marami mga false prophet ngayon, o false preachers and false teachers ngayon, at tinuturo, puro kabutihan na lang. Ang Diyos ay pag-ibig. Ay, sinasabi pa dito iba, ay ko ay may natatanging kabutihan ang bigyan, yun lang ang dapat ang ilabas ko. Ang Diyos ay tumitingin lang sa iyong kabutihan at hindi sa iyong kasama. Sabi nga nung isang narinig ko sa RC, diba? Iyong tignan lamang iyong dinggin ang aming mga panalangin na ito, ang paulit-ulit naming pagkakamali. Ano ba yun? Hindi pwede yun, mga kapatid. Sapagkat if we are positionally sanctified by God, natatangi tayo ngayon, dapat yung action din natin natatangi. Amen. Hindi yun tayo pareha sa lahat. Kasi nga, anak ka na ng Diyos. Amen. Ngayon, dahil ito po ay madalang na kung ibalita, ipahayag, kasi ganito po yan. People who do not want to live for the Lord, do not want to hear it,
yung mga taong hindi po namumuhay sa Panginoon at wala sa Panginoon, ayaw pakinggan itong ganitong klaseng katuruan. Bakit? Kasi napaka-judgmental daw. Napaka-judgmental daw. Ano? Ngayon, hindi lang yan. Hindi lang mga tagapakinig. Yung mga highly prophets that fill the pulpits do not want to preach it also. Bayaran niya. Hindi pwede kasi magagalit yung board. Pag nagalit yung board, na-open yung board, ikaw preacher, papalitan ka namin ng ibang preacher. Kaya para hindi mawala ng trabaho si preacher, hindi siya magpe-preach ng ganito. Tama? Pangalawa, may kita natin, dahil ayaw na nila pakinggan yan, lukewarm people do not want to be either warm up, or awakened. O yung mga lukewarm, ayaw nang mainitan, ayaw nang ma-warm up, ayaw nang magising. Tama? Nasaan na sila ngayon? They are in a comfort zone that requires nothing of them. Tandaan niyo mga kapatid, this is not the will of God for the believers. Hindi kalooban ng Panginoon, nandoon tayo sa comfort zone natin. Pag sinabi natin comfort zone mga kapatid, yung ating carnal needs, yung flesh natin nasa-satisfy. Kaya ayaw na nating mabagabag, ayaw na nating mausig yung ating mga panlalamig, yung ating kakarnalan sa Panginoon. Kaya ayaw. Ayaw nang ituro, ayaw pakinggan, yung tinatawag na practical sanctification. Na tayo mga mananampalataya, dapat practically, pinapakita natin, we are sanctified. Tama? Ayaw na ng mga lukewarm. Ayaw na nilang mainitan. Ayaw na nilang ma-warm up. Ayaw na nilang magising. Kasi nandoon na sila sa comfort zone. And remember this kapatid, hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi tayo lalago kung nanatili tayo dyan sa comfort zone natin. Yung walang nire-require, yung walang dapat gawin, yung okay lang, kung anong ginagawa mo, walang nagagalit, walang sumisita, walang pumapansin, walang pumupuna. Comfort zone. No. Ano? Kaya halimbawa sa isang kumpanya, pag wala yung amo, masaya sila. No? Sa halimbawa nito, may supervisor sa pag-absent to, tulang tayo ng mga tao. Sino yun? Nagdidiwag daw. Tambay dito, kasi walang restriction, walang nagbabawal. Ayahay, kung tawagin nila, ayahay ang buhay. Ayahay. Kasi bakit? Nagpupulpil yung flesh. Flesh. Ano? Sabi niya, mortify your flesh and fortify your faith. Ano? Usigin natin itong kagustuhan ng laman. Ano? Usigin natin. Kaya kayo, may kita natin, katotohanan yan, practical sanctification, ayaw na ituro dahil sa mga kadahilanan ng ganyan. Ayaw pakinggan na ng mga tao, hindi nabubuhay sa Panginoon, ayaw pakinggan. Ano? Yung mga karnal na mananampalataya, ayaw na magpainit kasi nakomfort na sila doon. Tandaan niyo mga kapatid, this is not the will of God. And not only that, practical sanctification. Ano? Makikita natin dyan, hindi na tinuturo, pero ang practical sanctification ay napaka-importante. It is important. Ano? Ano po importante dito? Ano po yung napakahalaga dito sa bagay na ito sa katuruan na ito? 1 John chapter 1, verse 1 hanggang 7. Practical sanctification is an important part of the living for the Lord. Kung tayo po ay nabubuhay sa Panginoon, napakahalaga po ng practical sanctification. Ano? 1 John chapter 1, verse 1 hanggang 7. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon,
and our hands have handled of the word of life, for the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you the eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which ye have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Verse 5, this then is the message which ye have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. I believe, mga kapatid, kahit hindi paliwanag, naintindihan mo. It is very clear, mga kapatid, na sinasabi natin sa atin dito, mga kapatid, lahat nakita natin, na-experience natin, sabi sa verse 1 through down 4, na-experience natin, nakita natin, para magkaroon tayo ng tunay na kagalakan sa Panginoon. At pinaalala sa atin, mga kapatid, down to verse 5, that God is light. At ang nasa Panginoon na ngayon, wala na sa kadiliman. At tanong, kapatid, nasa Panginoon ba tayo ngayon? Amen. Ano? Are you saved? Amen. Sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay ligtas, ikaw ay nasa Panginoon na, dahil ang Diyos ay liwanag, wala ka na sa kadiliman. At dahil wala ka na sa kadiliman, mga kapatid, dapat yung lakarin natin, hindi na sa kadiliman. Kaya nga, it is very important, practical sanctification is very important in living for God. We are living for God. Dapat hindi lang sa bibig. Kasi sabi sa verse 6, ano? If we say, we have fellowship with Him and walk in darkness. Okay ba yun? And walk in darkness, ano sabi yan? Sabay-sabay nyo nga basahin. We lie. And do not the truth. Nagsisinungaling tayo, sabi natin, opo, meron po akong fellowship sa Panginoon, meron ako relasyon sa Panginoon, ako po'y anak ng Diyos, but we are walking in the darkness, we lie. Sinungaling. Ano? Sa lahat, mas madaling sabihin, pero ito yung sinasabi, mahirap to. Mahirap to. But if we walk in the light, verse 7, as He is in the light, we have fellowship one with another. Kaya may kita natin dyan, practical sanctification is essential to having fellowship with the Lord. May kita natin from verse 3 hanggang verse 6. Napakahalaga niyan. Practical sanctification ay essential. Ngayon, usap-usap yung salitang essential. Kaya kahit sino alam at naintindihan ang salitang essential. Ano? Essential. Meron pa ang brand ng vitamins, ano? Essential Napakahalaga, napaka-importante ng practical sanctification sa pagkakaroon natin ng fellowship sa Panginoon. Kasi hindi natin pwede lang basta sabihin sa Panginoon, yes, we have fellowship with God. I have my Lord in my heart. Pero yung pamumuhay natin nasa kadiliman, sabi ng salita ng Diyos, we lie. Sinungaling. Kung sinasabi mong nasa Panginoon ka, dapat nakikita sa ating ginagawa that we are sanctified by God positionally. Amen? Ano, hindi dapat taliwas. Dahil na sinasabi, you need to walk the talk. Nasabi mo dapat inilalakad mo. Walk the talk. And not just talk the walk. Daldal tayo ng daldal, hindi naman nakikita sa ating lakarin. Tama po?
So, hindi ko po yan salita, pero yan po yung salita ng Panginoon kung bakit napakahalaga po ng practical sanctification sa atin bilang isang mananampalataya na nabubuhay sa Panginoon. Kasi ang practical sanctification ay mahalaga sa pagkakaroon natin ng fellowship sa ating Panginoon. And not only that, practical sanctification is essential to having fellowship with the body of Christ. Hindi lang sa Panginoon, at maging dito rin po sa katawan ng ating Panginoon, which is the church. Verse 7, sabi niya, ano? But if we walk in the light as He is in the light, we have what? Fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ is cleansed us from all sin. Nagkakaisa tayo dito. Amen? Ano? Nagkakasundo tayo dito. Kung tayo po'y lumalakad sa liwanag ng Panginoon, sa kaliwanagan ng Panginoon, hindi lang natin sinasalita na tayo sa Panginoon, pero tayo po'y lumalakad sa liwanag at sa fellowship kasama ng Panginoon, nagkakaisa tayo dito. Amen? Ano? Pero kung meron tayong hindi kasabay na lumalakad sa Panginoon, hindi natin makakasama sa fellowship. Diba? Yung hindi ho lumalakad sama ng Panginoon, hindi natin makaka-fellowship na maayos. Amen? Kaya nga, practical sanctification is essential to having fellowship with the body. Maiintindihan natin ang gawain ng Panginoon sapagkat ikaw mismo lumalakad ka sa liwanag sa Panginoon. Ikaw mismo lumalakad kasama ng Panginoon. Hindi mo lang sinasabing may fellowship ka sa Panginoon, kundi ikaw rin ay lumalakad sa liwanag ng Panginoon. Kaya naiintindihan mo ang gawain. Naiintindihan mo na ang salita, ang gawain ng Panginoon, ang simbahan ng Panginoon, kahit sa panahon ng pandemic, ay esensyal. Kasi ikaw ay lumalakad sa Panginoon. Tama po? Ay, nasa bahay ako. Dahil araw ng linggo ngayon, ang gawain ng Panginoon na essential, hindi ako mapipigilan. Manonood ako ng live stream dahil bawal ako lumabas. Di ba? Pwede tayong makapaglingkod sa Panginoon. Pwede tayong makapaglingkod sa Panginoon kahit sabihin natin may restriction yung ating gobyerno kasi maraming paraan para maglingkod sa Panginoon. Dahil naiintindihan mo ang gawain ng Panginoon, makikisa ka. Hindi no, mahirap intindihin ang gawain ng Panginoon kung tayo po'y lumalakad sa liwanag kasama ng Panginoon. Instead na tayo po ay mag-question, magtanong patungkol sa gawain, hindi, naiintindihan mo eh. Basta maliwanag din ang pagpapaliwanag, nakita mo sa salita ng Diyos, maintindihan mo yung kahalagahan ng partisipasyon mo. Tama po? Partisipasyon mo. Teaching them to observe. Ang bawat isa sa atin mga kapatid dito ngayon ay niligtas ng Panginoon, binigyan ng buhay na walang hanggan, sinactify ng Panginoon, positionally, ay inaatasan ng Panginoon to observe, meaning makiisa. Ibilang natin yung sarili natin. Ay, sabi mga kapatid, pero unawain natin, ito Panginoon sa atin, na ibilang natin ang sarili natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Ibilang sa gawain ng Panginoon. Kahit walang magsabi, hindi mo na kailangan itanong kung pwede ba mag-join kasi ikaw ay bahagi na ng katawan na to. Wala nang pwedeng itanong pa. Amen. Diba? Ang sarap kaya pag nasa simbahan tayo, nakikinig tayo. Tama ba? Amen. Kasi yun ay salita ng Diyos, hindi ko salita yun. Kaya, ang bawal, yung may magsabi, hindi ka pwedeng sumali. Kasi sabi ng salita ng Diyos, kailangan ibilang mo yung sarili mo. Sa mga gawain na nauukol dito sa atin. Amen? Abay, tatanong mo na lang, ano po ba maitutulong po ba dito? Yan, ang ganda. Ang sarap pakinggan nun. Mga kapatid, ano po maitutulong po? Kailangan namin ng pagpapakain. Baguhin mo yung tanong mo. Ano po yung may tutulong ko bukod sa pagpapakain? Kailangan namin ng merienda. Pakain na yun. Pakain na yun. Kaya lang, kapatid, huwag natin baliwalain ang practical sanctification. Mananampalataya tayo, dapat nakikita din sa ating mga gawain, sa ating mga pagkilos, na natatangi tayo.
Ano? Kasi tandaan niyo mga kapatid, hindi lang tayo basta iniligtas ng Panginoon para sa langit. Hindi ka lang niligtas ng Panginoon para mapunta ka na lang sa langit kagad. Kasi sana, from the moment na tumanggap ka sa Panginoon, di sana, itong langit na. Di ba? Hindi. Hindi rin tayo nandito sa mundo mga kapatid para paglingkuran. Hindi ka niligtas ng Panginoon para paglingkuran. We are saved to serve. Ang bawat isa sa atin dito ay lingkod ng Diyos. We are all servants of God here. Pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Unang-una, pinaglilingkuran din natin ang bawat isa. Tama po? Hindi ang pastor hindi po boss. Ano? Hindi po boss. Pag sinabi ng pastor, kahit hindi naman nakikita sa katotohanan na salita na Diyos, batas na. Pero may mga ganun, ano? Mas takot sa pastor kaysa sa Panginoon. Puro. Hindi ho yun totoo. Kasi kahit po ang pastor, lingkod ng Diyos. Miyembro ng simbahan. Kabahagi. Maaari nakakaangat sa responsibilidad. Maaari nakakaangat sa responsibilidad kasi kahit anong mangyari, si pastor dapat nasa simbahan. Ano? Kaya nakakaangat lang sa responsibilidad. Maaari sa bahagi na ito, pero pantay-pantay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ano? Kaya hindi rin excuse si pastor pagdating sa practical sanctification. Dapat siya rin po yung maging modelo ng practical sanctification. Ano? Kaya ito yung inihahayag natin. Pinapaalala sa atin na habang tumatagal tayo mga kapatid, huwag natin kakaligtaan yung ating responsibilidad bilang isang mga mananampalataya na hindi lang tayo basta iniligtas lamang ng ating Panginoon at pagkatapos ay walang kaalinsunod ng obligasyon at responsibilidad. Meron po, ano po yung practical sanctification? Sa ating mga gawa, kailangan makita na natatangi tayo. Natatangi ka kapatid. Ano? Kaya nangyayari, yan po yung dalawang bagay na yun. No? Ayaw na pakinggan ng maraming tao kasi hindi na binabagi kasi ayaw pakinggan ng maraming tao. Ayaw pakinggan ng mga wala sa Panginoon, ayaw na pakinggan ng mga lukewarm kasi nandoon na sila sa kanilang comfort zone. At hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. At nakita natin that practical sanctification ay napaka-importante para po sa mga nabubuhay sa Panginoon. Kasi it is essential for the fellowship with the Lord and it is essential for the fellowship of the church. Fellowship. No? Now, may kita natin dyan mga kapatid. Isa sa humahad lang sa practical sanctification, alam niyo kung ano? The wickedness of our unsaved flesh. Yung flesh na ito. Ano? Sabi nga, the spirit is indeed, but the flesh is weak. Right? Kaya minsan, sa mga ganitong oras, ito po yung oras na kung saan makakaramdam tayo ng antok. The flesh is weak. Inaantok tayo. Ano? That is the wickedness of our unsaved flesh. Dapat mga kapatid, diktahan natin yung katawan natin ngayon. Uy, ising ka naman. Diktahan natin yan, labanan natin yan. Pero kasi yan po yung minsan umahanda sa atin. Pero hindi natin dapat maging excuses yan in performing the practical sanctification. Right. Ano? Nakikita natin yan, the wickedness of the unsaved flesh. The pull of the world is strong. Ano? And our flesh is weak. Because of the strong pull that the world has. Ang lakas ng hatak ng mundo. Amen? Ang lakas ng hatak ng sanlibutan. Pero alam niyo kung ano na hatak dyan? Itong unsaved flesh na ito. Sabi ng Romans chapter 7, open your Bible please in Romans chapter 7 verse 18 hanggang 21. Romans chapter 7 verse 18 hanggang 21. For I know that in me,
Sabi ng Apostle Paul, that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing. He talks about the flesh. For the will is present with me. But how to perform that which is good, I find not. Yung flesh ang pag-uusapan. For the good that I do not. But the evil which I would not, that I do. See? Yung alam niyang mabuti, hindi niya nagagawa niya. Pero, but the evil which I would not, that I do. Hindi niya nagagawa niya yung evil things. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it. It is, but sin that dwelleth in me, I find then alone that when I would do good, evil is present with me. Tandaan niyo mga kapatid, every time you are doing good thing, katabi niyan, evil is present. Nandito tayo ngayon, we are doing good thing. We are serving God physically. Nandito tayo ngayon. Wala ka ngayon sa live stream. Hindi ka ngayon nakakulong sa cellphone mo. Andito ka ngayon. Andiyan dyan ang evil. Evil is present. Andiyan, ano yan? Andiyan dyan yung panghihina ng katawan. Andiyan dyan yung makakaramdam ng pagkainip. Andiyan dyan yung makakaramdam ng pagkapagod. Dapat inihahanda rin natin yung sarili natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Alam natin, mayroon tayong gawain. Dapat bigyan natin yung magandang pahinga. Maliban kay Papsi. Papsi kasi panggabi sa trabaho, kaya gano'n. Pero hindi ka naman panggabi, may pagkakataon ka magpahinga. Pahinga muna kasi maglilingkod ako sa Panginoon bukas. Kailangan fresh yung katawan ko. Para hindi ako maapektuhan ng mga kung ano-ano dyan sa paligid. See? Inihahanda rin natin yung katawan natin in serving God. Huwag natin i-excuse lang dahil weekend ito, unsaved flesh na ito, malakas ang hatak ng mundo. No! Lagi natin isipin, i-motivate natin sarili natin, itong katawan na ito, itong katawan na ito. Eh, mas inaantok nga ako pag nanonood ako ng TV. Pag nanonood ako pelikula, si Mama kasi may manood ng pelikula. Hindi naman ako sa idea mahilig, pero minsan kahit gusto ko yung palabas, hindi talaga ako makatagal sa pelikula. Pipikit ako ganun, no? May simula pa lang, ako may isang kalanditan na. Pero gusto ko pa manood. Natok na ako. Gusto ko lang matulog. Kaya pag nanood ako sine, lugi. Mas masarap matulog sa sine yan, eh. Kasi aircon ka. Kasi mapuha mo, nakaganon ka pa. Paano ka pinapanood mo 3 Alam pa sa ha? alam. Nakanood ka na bago mag-lockdown eh. Ito lang po yun. Kaya punto ko ganun eh. Hindi na kasi doon sanay yung katawan ko. At hindi ko doon isinasana yung katawan ko. Tama? Hindi ko doon sinasana yung katawan ko. Pero sinisikap ko kapag patungkol sa Panginoon, handa ako dyan, interesado ako dyan. Interesado kasi ako dyan. Kaya makikita din sa ating practical action, sa mga action natin, kung interesado tayo sa isang bagay o ito. Tama po? Kung natin, diktahan natin yung sarili natin, katawan na ito ikiling natin ayon sa pag-utos o pagwika sa atin ng banal na spirito, isunod natin yung katawan. Yung katawan natin susunod lang yan eh. Sa kung ano yung estado natin spiritually. Susunod lang yan. Yan lang ang gagawin ng katawan. Susunod lang yan. Pero dahil yan ang nahahawakan ng ating ng hatak ng sanlibutan, sikapin natin ng mas malakas yung spiritual nating kondisyon kaysa sa physical natin. Tiyakin natin yung kaluluwa natin nakakiling yan sa banal na spirito ng Panginoon. Masusunod din niya yung katawan. Ako, masusunod din niya yung katawan. Minsan yan nagiging yata, the wickedness of unsaved. Now, we need to what? We need to live for the Lord. Ano yan? Living for the Lord requires dying for your own self. Mamatay tayo.
sa sarili natin by crucifying our flesh. Crucifying our flesh. Amen? Tignan niyo po ito maigi ha. Ikaw mag-examine sa sarili mo. Lahat tayo, walang excuse dito. Lahat tayo may cellphone, tama? Lahat tayo may cellphone dito. Pag nagsa-cellphone ka, di kayo naantok. Tama? Ako, di ko excuse sarili ko dyan. Hindi ako inaantok pag nagsa-cellphone ako. No, hindi ako inaantok. Eh kasi doon sa cellphone ko, ang dami rin preaching eh. Ang dami ko pinapanood na preaching doon eh. Inaantok ako pag bumagal yung internet ko. Kasi napuputol yung preaching. Ito pa, inaantok tayo. Hindi tayo inaantok pag cellphone, pag leisures, o yung mga kung ano-ano mga ginagawa natin. Pero bakit pag sa gawain ng Panginoon? Yan po yung isang parte, mga kapatid, that if we are living for God, it requires our dying to self by crucifying our flesh. Kasama po yan sa practical sanctification na dapat natin ma-practice bilang isang mananampalataya. Amen? Na para sa Panginoon, huwag tayong hinang-hinana. Ang Diyos, hindi niya deserve yung tira-tira nating lakas. Hindi niya deserve yung tira-tira nating oras. He deserves our best time, our best effort. Amen. Best energy. Huwag na natin, pag may time na lang. Kaya tayo kasi ang Diyos, binigay niya ang pinaka-best para sa atin. He gives us the best gift ever. Ano yan? The gift of salvation. Yes. Napaka-the best yan, kapatid. Very unique yan. Tapos tayo, pag tayo na mag-present sa Panginoon, tira-tira na lang. Oh my goodness, mga kapatid. It requires our dying to self by crucifying our flesh. Sabi ng Galatians chapter 2, verse 20. Kanta pa nga ito, yung kinanta pa nga ito, di ba? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen. Amen. Ano? Ang Diyos ba nabubuhay sa iyo ngayon? Ang Diyos ba'y sumasa iyo ngayon? Then, ang buhay mo ngayon, na pinamumuhay mo ngayon, hindi na dapat nabubuhay sa laman. Amen? Kundi ito na ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Ano? Ay, maniwala kayo mga kapatid, makakatulong sa inyo. Ay, hindi na masarap sa kandilig, makakatulong sa inyo. Oo, maniwala ka kapatid. Ginagawa ko ito hindi para sa akin. Hindi para sa akin, para sa akin lang. Huwag lang natin sabihin na tayo yung Kristiyano sa bibig. Makita sa ating ginagawa. Diba? Makita sa ating ginagawa. Mga kapatid, tayo po itutungtong na sa isang taon sa ika-15 anibersaryo. 16. 16 na, no? Well, 15. 16. Talagang patagal na patagal tumatanda ang ating simbahan. Pero kalisabay dapat ito habang tumatagdag ng taon na kapatid. Dahil tayo nagiging malago patungkol sa gawain, mas lalong nakikita na bawat isa sa atin dito. Hindi lang natin sinasabing Kristiyano tayo, hindi lang tayong kilalang Kristiyano dyan, maging sa mga ginagawa natin, makilala tayo na Kristiyano tayo. Ano? Patungkol sa gawain ng Panginoon, andyan dyan yung idea mo, andyan dyan yung talent mo, andyan dyan yung kalakasan mo, andyan dyan even yung treasure mo kapatid, ipinapakita mo dyan, ipine-perform mo dyan. Ano? Para pag nakita tayo ng ibang tao dyan, na kapag gumaganap tayo sa gawain natin, very energetic tayo, hindi tayo na parang gaganon-ganon lang. Na walang gana. Ano silang ma-motivate na sumunod? Kung sa atin mismo, parang nakikita na parang sila, walang ang gana. Ako pa. O, di ba? Diba, iyang mga nandiyan, nakita mo, tignan mo nga, may gana ba yan? Tignan mo yung katabi mo, may gana ba yan? Ako pa, na hindi miyembro.
Tama, kita naman, may gana ba kayo? Amen. Makita naman natin, ginaganahan tayo sa Panginoon. Para pag nakita naman tayo ng iba, kung masaya dyan, kasi sila nga, talagang very energetic. Diba? Kaya, it requires, a dying to self by crucifying ourselves. Remember, kapatid, we are crucified with Christ. We are crucified. So yan po makikita natin na nagiging hadlang minsan. Now, practical sanctification is much more separation from the world. It is separation unto the Lord. Mas higit pa ito sa pag-separate, mga kapatid. Tignan niyo po hindi ibig sabihin practical sanctification ay separation from the world. Ibig sabihin parang ganito, no? Hindi kagad practical sanctification is dapat alis na ako dito. Kasi napapalibutan ako ng unbeliever alis na ako. Diba? Dahil dito napapalibutan ka ng unbeliever, sabi ni Pastor, practical sanctification. Alis na ako. Paano ka naman makashare ng salita ng Diyos? Hindi ganun dapat. More than pa dyan. More than pa dyan. Wala, more than pa pala. Di ano gagawin ko? Lipat na ako ng ibang planeta. Hindi. Ito po yan. Practical sanctification is much more than separation from the world. Bakit? It is conformity to God. It is conformity to God. Ano po yun? Compliance. Maging compliance tayo, mga kapatid, doon sa standard ng Panginoon. And that is the meaning of conformity. Maging compliance sa ano? Sumang-ayon tayo sa standard ng ating Panginoon. Hindi sumang-ayon sa standard ng mundo. Sumang-ayon tayo sa standard ng Panginoon. At yan po yung sinasabi practical sanctification. Tanong ko kapatid, sang-ayon ba kayo sa standard ng Panginoon natin? Hindi kayo Hindi naman talaga kayo. So yan po yun, higit pa sa separation from the world. Bakit? Kasi it is conforming to God. At tayo mga kapatid, each of us who are saved have an obligation to be personally conformed to the Lord Jesus Christ. Lahat tayo, obligasyon natin na makikonforme sa Panginoon. Sa Kristo. Lahat tayo, individual. Bakit? The Bible says we are peculiar people. Natatangi ka. Sabi mo sa katabi mo, natatangi ka, anak ng Diyos. Lain ang katabi ko sa... Para sabi natin, para mas malalim, mas mababaw na yung peculiar ng kakaiba. Iba ka. Iba. Hindi na sinabi ng Bible We are peculiar people. We are not trying peculiar people because we are peculiar people. Hindi natin sinusubukan, hindi natin pinagsusumika kung maging kakaiba. Kasi yun ay diniklara ng Panginoon sa atin, we are peculiar people. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kakaiba ka. Kaya kung doon sa iyong lugar na pinagtatrabahuan, kapansin-pansin yung pagiging kakaiba mo sa kanila, ay magalak ka. Tama? Magalak tayo. Bakit? Ikaw ay nakakaiba dito sa iyong trabaho. Ikaw ay kakaiba dito sa, doon sa palengke nila ates. Kakaiba ka dito, kaya kahit mas mahal yung benta mo kasi sa katabi mo, dahil kakaiba ka, gusto nila bumili sa kasi kakaiba. Magaan ang damdamin namin sa'yo. Dahil kakaiba ka din sa iyo kung gusto mo. Pero higit pa doon mga kapatid. Kakaiba tayo saan? Tandaan nyo, we are peculiar, hindi natin ginagawa, o hindi natin pinagtatrabaho, hindi natin ginagawa na tayo maging kakaiba. Because we are peculiar, as the Bible declares. We are peculiar, we are to be peculiar in our action. Kakaiba tayo sa ating mga action. Tama? We are peculiar, we are to be peculiar in our deportment. Deportment meaning yung manner ng buhay natin. Yung way of living natin, kakaiba. Ano ho? Kakaiba sa kanila. We are to be peculiar in our following. Sa pagsunod natin. We are to be peculiar in our thinking.
nag-iisip. Iba tayo mag-isip. Tama? May pandemya. Naniniwala sa malas? Ano? Sabi ko, hindi tayo naniniwala sa malas, pero sadyang swerte lang tayo. Hindi po gano'n. Ano? We are particular. We are to be particular in following. We are to be particular in our thinking. Tandaan niyo mga kapatid, we are not to be conformed to this world, but we are to renew our minds through the Word of God. Sabi ng salita ng Diyos, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Amen? Amen. Kaya higit pa mga kapatid sa pag-separate sa buong mundo. To God, but we are special and we are different. We are saved. We are His. Amen? Tayo sa Panginoon. Ano? Tandaan nyo, ang mundo ayaw sa atin. Ayaw sa Panginoon. Pero sa Panginoon lang tayo. Amen? Sabi ng Titus chapter 2 verse 4, chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 verse 14. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. See? God declares us a peculiar people. Ano? 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. But ye are chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. See? We are peculiar, natatangi tayo. Ano? Natatangi tayo, kaya yung ating mga ginagawa, sa ating practical sanctification, natatangi tayo. Practical. Practical sanctification is acting right. Acting right. Pagkilos ng tama, angkop at naayon. Pangalawa, practical sanctification is conforming right. Umaayon tayo sa tama. Hindi tayo umaayon sa mali. Pangatlo, practical sanctification is loving right. Minamahal natin yung tama. Hindi natin basta minamahal yung nakararami. Minamahal natin yung tama. Pangapat, practical sanctification is associating right. Associating right. Nakikiisa tayo sa tama. Nakikiisa tayo sa tama. Hindi tayo nakikisama sa mali. Nakikiisa tayo sa tama. Kaya nga hindi tayo sumasama sa rally. Hindi tayo sumasama sa mga kung ano ng pag-aalsa dyan kasi nakikiisa tayo sa tama. Pastor, paano ito? Pinagrabyado kami. Sabi ng salita ng Diyos dyan, ang panalangin ng inapi, pinakikinggan ng Panginoon. So James, madalas nakakaranas sa pang-aabuso sa trabaho. Tama? Minsan, yung mga may employer na abusado. Sa ibang bansa, no? Dito naman din sa atin, madalang yan, pero meron din. Ganong mga employer. Ngayon, hindi para mag-aklas tayo. Kung ikaw ay mananampalataya, ilapit mo sa Panginoon. Ang Diyos ang magpapataw niya. Sabi ng James, pinakikinggan ng Panginoon. Kaya nga, practical sanctification is associating right. And number 5, practical sanctification is thinking right. Nag-iisip ng tama. Hindi na mali. Kaya, napaka-importante sa atin mga kapatid, na hindi lang natin basta sinasabi sa Panginoon, tayo sa Panginoon. Pero dapat nakita din sa atin, sa mga ginagawa natin, na tayo talaga sa Panginoon. Amen. Ulit ko po, hindi ko po ito tinuro,
pinahagi sa inyo o inihayag para sa aking sarili kapakanan, para po sa ating kapakanan. No? Hindi ko po basta ihahayag to kung hindi makatutulong sa atin, makatutulong sa bawat isa sa atin. Maaring sa isang banda, meron po sa ating natamaan, sagasaan sa ating pamumuhay, pero ito po yung makabubuti sa atin. Para matanggal po yung mga hadlang sa ating mga yan tayo, yung salita ng Diyos, para po tayo ma-furnish, para truly furnish, that the man of God may be perfect and truly furnished. Amen? Amen. Ano po yung salita ng Diyos sa atin? Pinakikinis tayo, inaayos tayo, ino-organize tayo. Mga hindi po angkop sa atin, hindi maayos, aalisin ang salita ng Diyos. Yung mga matitigas sa atin, babasagin ng Diyos. Tama? Yung mga malalamig sa atin, painitin ng salita. Ano? Yung mga mali sa atin, bibigyan ng pagtatama ng ating Panginoon sa kanyang salita. Kaya, we're so blessed kasi hindi sa atin pinagbabawal magbasa ng salita ng Diyos. Hindi pinagbabawalan mag-aral ng salita ng Diyos. Malaya ka mag-aral ng salita ng Diyos. Pero dapat i-apply natin ito. Huwag mo lang basta-basahin, i-apply mo. Yung matututunan. Amen? Huwag mo lang sabihin na nagbibigay ka lang ng verse o nagkukon ka lang ng verse. Dapat makikita yung salita ng Diyos, ipinamumuhay mo rin. Naturo ka ng trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Nung sinabi ng kumpanya nyo, wala ka ng trabaho, nagmukmuk pa. Nasaan na yung trust in the Lord? Sabi mo, trust in the Lord. Sabi mo ngayon, sabi ng Psalm, put not your trust in prince and princesses. Hindi ka nabigyan ng ayuda ng gobyerno, nagmukmuk ka. Sabi mo po that your trust in prince and princesses, hindi ka nabigyan ng relief. Nag-post ka sa social media nyo. Nakadadamay ko. Mayor, baka naman. See? Ako, marami naman dumating sa akin yung relief din eh. Oo, kahit bigas na lang yun, pero hindi na para i-post ko pa. Bahala kayo dyan. Masalamat ako, binigyan nyo ako, ano naalala nyo. Hindi lahat na nasa subdivision mayaman. Ano? May iba na umupahan. Punto ko kapatid, kinote mo yung verse, ipamuhay mo. Maliban na lang, kung yung kinote mong verse, di mo naintindihan yung application. Ano sabi, trust in the Lord. Sabi at kumpanya mo, pagtatanggalan tayo, isa na doon. Ay, ikaw lang ang may hanap buhay. Ando ka sa isang kwarto. Anong problema? Anong trabaho? Walang gagawin ko. Ano hindi mo alam gagawin mo? Sabi mo, trust in the Lord. With all thine heart and lean not unto thine own understanding. Diba? Sabi mo, dapat sumunod sa gobyerno. Iyan ay binabash mo sa social media. Kaya ngayon sabi ko nga, ang tao ngayon, karamihan, kadugtong na yung social media. Pagka malungkot siya, pinopost niya. Pag masaya siya, ipopost niya. Kapag galit siya, ipopost niya. Pag may kaaway siya, ipopost niya. Ha? Pero dati daw, ano, pag hindi masarap, hindi maganda pakiramdam, pinapost. Yun lang ang hindi na pinapost yun. Dati, I'm not feeling well. Yari ka sa NBI. Feeling sick. Pagka feeling sick ka ngayon, tinanggal yata ng Facebook ngayon yun. Feeling sick. Quarantine ka. Punto ko mga kapatid, hindi tayo maliligaw sa pagsasagawa ng practical sanctification kasi binigay ng salita ng Diyos ang guidelines. Sa pagsunod natin sa GCQ and GCQ ng ating bansa, hindi tayo basta mga mapa kasi ibinigay yung guidelines. So sobrang dami nga ng guidelines, hindi mo alam ang susundin. Diba? Kasi may guidelines ang NGO, may guidelines ang LGO, LGU. May guidelines din ang mga sityo. Iba-iba, no? At nadagdag pa, may guidelines din ang Christ Covenant.
Pero punto ko kanito, hindi ka maliligaw kung properly inclined ka sa guidelines na binigay ng salita ng Diyos sa practical sanctification. Amen? At hindi ko tinuro to kung meron kang inclination sa salita ng Diyos, alam mo kung ano yung dapat mo. Tama po? Amen? Eh, kasi nakita ko lang din naman, yung binahagi, inihayag ko lang. Hindi ko lang basta binahagi, inihayag ko yung nakita ko. Tama po? Ilang preacher tinawag hindi para mag-share. Tinawag ang preacher para mag-hire. Tinawag ang preacher hindi para mag-entertain. Tinawag ang preacher para mag-hire. Tinawag ang preacher hindi para mag-comfort. Tinawag ang preacher para mag-hire. Kaya minsan kung hindi ka mag-comfort sa narinig mo, ang trabaho ng preacher mag-hire. Amen? Tayo manalangin. Aming Diyos, nakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa review, sa katotohanan, sa pagbibigay niyo sa amin ng katuliran. Maraming salamat sa pagpapaalala, Panginoon, na positionally we are sanctified at hindi lang ito dapat bukang bibig namin, bagkus makita through practical sanctification sa aming mga aksyon, sa aming mga gawain, sa aming mga pananalita, sa aming mga pag-iisip. Panginoon, makita, Panginoon, that we are sanctified, that we are yours, Panginoon, and you are mine, O God. Dalayan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin dito, patuloy mo tulungan, patuloy mo kaming alalayan, patuloy mo kaming bigyan ng guidelines sa aming pagpapatuloy na meron pong katuwiran sa iyo. Dalayan ko, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga gawain na habang kami nananatili po dito sa mundo, ay mabigyan ka namin ng kaluguran. Ikaw po'y patuloy namin mapapurihan. Matagpuan mo kaming matapat sa iyong muling pagbabalik dito, O Diyos. Matagpuan mo kaming masigasig na nagpapatuloy sa iyong gawain sa iyong muling pagbabalik. Nawa Diyos, matagpuan mo kaming matapat. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa presensya po ng Panginoon. At lahat ang binibigay at ibinadalangin muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.